Hello po mga kababayan, papunta na po kami doon sa sa Malilipot, Albay. So, first district ito mga kababayan. So, yan po mga kababayan. Hello. Ay nagbibideo si Mrs. So ito po, Santo Domingo, Albay ito. First district. Ito yung lugar ni dating Congressman Edsel Lagman. Actually yung Malilipot, yung pupunta namin po, first district siya. Pakita mo nga mami yung Mayon Volcano. Tingnan niyo po. Ayan napakahaba na ng yung white na nakikita ninyong white pababa sa gali, ayun na may usok, apoy siya mga kababayan. Kung gabi makikita ninyo yan, umaapoy, dumadaloy po. Medyo natatakpan lang yung yung dulo ng bulkan, yung bibig, yung summit. So maganda dito mga kababayan sa lugar na to. Kaya lang may mga areas dito na danger zone po. At yung pupunta natin na municipality, Malilipot, sa unahan lang nito, Malilipot, Albay. Sunod na Bakakay, Malilipot, tama. Pangatlong municipality. Mula Legazpi City, Santo Domingo yung sunod Bakakay, Albay, kung saan marami mga beaches. Ang negosyo dito po, bato. Kaya kung may kasabihan po na pera na naging bato pa, dito po, bato ginagawang pera. Yan kita po ninyo. Lahat yan, Mayon rock. Lahat ng buhangin at mga bato, inigiling siya po. First class siya, ini-export na nga po yan. So yung black sand mga kababayan mula sa Mayon, first class na tawag dito, mga buhangin para sa construction. So lahat yan galing sa Mayon Volcano. So laking biyaya mga kababayan yung eruption, yung lava po, buhangin, tawag dito sa amin baybay. Yan kita ninyo po. Kaya ang daming mga trucks dito. Yan Mayon rock siya, first class quality. Nakikita mami? Yung mga bato. Quarry siya, quarry site. Ang dami mga contractors dito. Yan mga trucks, ang lalaki. Ipakita mo mami, mga trucks na mga contractors. Yan diba mga kababayan? So itong mga municipality ito, lahat ito nakapaligid sa Mayon Volcano. Kaya may mga areas dito mga kababayan na declared as danger zone. Yung pupunta natin, galing yon sa barangay kalimutan ko, mamaya tanong ko na lang yung barangay. Hindi man Malubago. Basta nasa 6 kilometer permanent danger zone na nga yun Kaya lang, siyempre matagal na sila doon. Kaya pag may activity yung Mayon, may pag-irap, lagi sila mga kababayan na inaalis doon, dinadala sa evacuation center. So 157 families yung ating bibigyan. Kasama din sila ng mga nasalanta ng nagdaang bagyo. In fact, yan ang purpose kung bakit nagbigay ng donation sa atin
yung taga Cyprus. Actually, foreigner po yung pastor, mga kababayan. Foreigner siya. Kaya lang asawa niya yata Filipina. Ayun. So, maraming salamat. Tayo yung pinili, pinagkatiwalaan ng 78,000 pesos cash donation. At the other day, pinamili namin ni Mrs. ng mga pagkain, tinapay, ano pa nga yun? Pansit, spam, cheese, yung pang palaman. Ano pa yun? Mamaya pakita na lang namin. Ayaw kasi magsalita. Ayaw niya magsalita. Gusto lang ako nagsasalita. Kaya hindi niya sinasabi sa akin kung ano. Malapit na po tayo. This is Bakakay. Bakakay Albay na yata, Bunga. So katabing nasa boundary tayo. Sunod na municipality, Malilipot. Yung barangay sa Malilipot na malapit sa Mayon Volcano, within 6 km from the summit mismo yan, wala sa bibig ng Bulkang Mayon. Yung direction kasi ngayon na bago, hindi lang sa Legazpi City, yung daloy ng magma, ng lava flow, magma pala yung nasa loob pa. Pag lumabas, yung volcanic materials po ang tawag po, mga pyroclastic materials, lava na po, kaya ang tawag lava flow. Sa Bicol ang tawag niyan na lava flow, uson, nag-uson sumayon. Ayun. So ang ibig sabihin yun, mainit na na volcanic materials dumadaloy mula sa bibig niya mismo. Wala pang volcanic, yung volcanian type ng eruption po na nangyayari. Kaya until now, para po doon sa mga sumusubaybay sa eruption ng Mayon, alert level 3 pa rin po. So ang ibig sabihin, pag nasa alert level 3, possibly within weeks magkaroon ng hazardous eruption, yung malakasang pagputok ng Mayon Volcano. Yan ang ibig sabihin, days or weeks. So yung pagputok ng Mayon Volcano, mga kababayan, hindi lang yan na weeks. Usually pag nagtuga ang bukid, sabi digdi sa mo, pumutok yung Mayon Volcano, inaabot po na mga 6 months. Minsan more than 6 months, mga 8 months before na sila makabalik. Kaya talagang nadidrain yung pundo ng gobyerno. Nadidrain po siya, mga kababayan. At buti na lang, siyempre ngayon napaganda na rin, maganda yung mga distribution ng relief. So anyway, maraming salamat doon sa donor natin, na kahit malayo kami, hindi nila lugar ito, pero nakita nila yung palibasa mga Kristiyano, members ng evangelical church sa Cyprus. So hindi nila tinitingnan kung sino, kundi tinitingnan nila yung pangangailangan. Hindi naman nila kami personal na kilala. Mga viewers lang natin, mga kababayan, sa ating vlogging, yung mga taga Cyprus na mga OFW. Ayun. So siguro nakita nila yung mga previous relief operations natin. Actually yung mga previous po, mga several years ago, 3 years ago siguro yun, panahon pa ng pandemic. Ayun, may mga tumamang bagyo. Yung unang mga naipon namin, pinamigay namin cash, umabot yun na more than 700,000 po pesos. Ang dami. Hindi man kami po nagpa-fundraising. Ang nangyari noon, mga kababayan, nakakatuwa nga, kami naman po talagang ganon, binibless naman tayo financially ng ating Panginoon.
pag may mga calamities, nagbibigay talaga kami, nagpapakain. Immediately, nag-relief operation kami ni Mrs. Kami lang na dalawa. Takbo kami ng ginubatan, tapos bili kami ng pagkain, mga kape, etc. Gatas para doon sa mga nasalanta. Ayun, nakita ng mga viewers ko kasi binibidyoan ko. Ayun, bumaha na po ng mga donations. Umabot yung cash donations, mga kababayan, ng 700,000 plus. So pinamigay namin cash na mismo, tigwa 1,000. Binigyan namin mga siguro 5 beses kami na nag-relief operations po. Ang dahilan kung bakit cash na yung pinamigay namin, kasi ang dami ng mga canned goods, kung ano-ano pa, pagkain. So hindi naman yun lang yung pangangailangan ng mga tao. Kaya sabi namin ni Mrs. isip-isip namin, bakit hindi na lang cash para mabili nila yung iba nilang mga pangangailangan. Malapit na tayo, mami. O malilipot na boundary. Sa baba lang po, mga kababayan. Yun, yung San Jose. San Jose. Ito, elementary ito. Sa baba, San Jose High School. Pakita mo, mami, Yan. Ayan. Yan na yung mga tents ng DSWD. Pero yung pupunta natin, mga kababayan, nasa kwan mismo yun. Nasa eskwelahan. Asa na yun? Dito na. Doon sa unahan pala. Pabakakay. Yan, malapit na. Nandito yung 107 families, pinadagdagan ko nang mula doon sa elementary school, mga senior citizens na. Ito na. Siguro naka-ready na sila. Welcome. Ito, San Jose National High School. Yan. Galing pala mag-kuha ni Mrs. Mag-video-video. Tingnan natin kung nandyan na sila. Parang wala pa. Anyway. Nakaposisyon na sila. Yan. So, po-position tayo dito, mga kababayan. Madali lang. Dito na tayo po-posisyon. Dali lang po. Ito na kami. Baba na tayo, mga kababayan. Ito yung isa naming sasakyan. Ayan po. Punong-puno siya. So, dalawa. Dito, mami. Nandito na lahat sila. Ito yung iba pa. Hindi nagkasya kasi doon. So, nandito na kami, mga kababayan, para sa distribution. Anyway. So, nandito na kami para sa distribution po. Mamaya, babalikan ko po kayo, mga kababayan.